Nakikita nyo to? Nakikita nyo to? Ito. Nakikita nyo? Kaya nyo bang makita yan? Kaya nyo ba? Kaya ba ng mga puso nyo yan? Oh, senior. Siguro mga, kung hindi ako nagkakamali, nasa around 70 years old na po yan. Pero lumulusong sa baha. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba makita yan? Magandang araw po mga kababayan. And sa ating pong mga tagapanood from Luzon, Visayas, and Mindanao, and syempre, sa ating pong mga OFW, emigrant na kung saan ay patuloy po na nakasubaybay dito po sa ating programa. Eto mga kababayan, batid ko ho na talaga namang medyo masasaktan ho dito, no, yung ating mga kababayan, lalo-lalo na yung bumoto po dito sa Duterte Youth Party List. Dahil nga po, tuluyan na po mga kababayan, ikinansela ho ang registration ng Duterte Youth Party List. Ito po ay tinuluyan na nitong COMELEC. At isa pa po sa mga pag-uusapan ho natin, etong di umano ay gustong paimbestigahan ni Pastor Congressman Abante etong mga project dito di umano dito sa Davao City. Unsa, andyan, minumulto ka na ng baha sa Maynila. Bakit yan ang hindi mo unahin? Okay? But before natin yan talakayin yung kay Pastor Abante mga kababayan. Ito muna, saglitan muna natin ito. Alam ko tuwang-tuwa yung mga makaliwa mga kababayan. Tuwang-tuwa ho, no? Lalo-lalo na yung Bayan Muna, Kabataan Party List. Tuwang-tuwa ho yan sila mga kababayan. Ito po ang balita po dito sa TV Patrol. Pinaboran ng COMELEC and Bank ang desisyong ipawalang visa ang registration ng Duterte Youth Party List dahil sa bigong pagsunod ng grupo sa publication at hearing requirements kaugnay ng kanilang kandidatura noong 2019. Yan po ang sinabi po dito mga kababayan sa report. Yan daw ang dahilan kung bakit kinansela mga kababayan. Nako. Pero si Abante, si Congressman Abante mga kababayan, batid naman natin talo. Pero ito, ganun din ho, dinisqualify din ang kalaban para din po itong maupo si Abante. Grabe talaga ang administrasyon ngayon, ano? Talagang yung talo, ayun ang pinapaupo. And yung panalo naman, yun ho ang tinatanggal. Napakagaling mga kababayan, parang nawawala na tuloy tayo ng freedom ho nito. Siyempre mo, yung mga binoto natin, hindi ho nila pinapaupo eh. Oh, si Congressman Abante, talo din yan dyan sa 6th District ng Maynila. Oh, lamang si Oy. Kaya, alam mo ito si Congressman Abante, hindi ko nga maintindihan kung bakit paano niya nasasabi na siya'y magaling. No? Na samantalang hindi naman siya binuto ng mga taga-distrito dyan sa 6th District po ng Maynila. Oh, ito din, ang Duterte Youth Party List, mga kababayan. Pangalawa po ito sa mga party list, ay yung mayroong pinakamataas na boto na kung saan, isipin mo hindi pinaupo. Oh, by the way, proceed muna tayo dito kay Congressman Abante. Dahil mayroon ako nakita may nag-post mga kababayan na isa po sa mga kasamaan natin. Sabi po dito mga kababayan, Abante gustong imbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Bakit ka napunta sa hindi, itong si Abante talaga. Alam mo, gaya ng sinabi ko, pastor ito mga kababayan So, gaya ng sinabi ko, malaki ang respeto ko sana sa mga pastor. No, kasi tingnan mo. Abante gustong paimbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Putik, tingnan mo yung distrito mo. Tingnan mo yung Maynila. Nandyan na katabi mo na. Lubog dito, lubog doon. Bakit yan ang hindi mo pagbigyan ng pansin? Alam mo, hindi ko maintindihan kung ano yung dahilan kung bakit ikaw yung pinaupo Hindi, ako nagtatalong lamang. Question mark po yan. Dahil ba para ikaw yung taga-atake sa mga Duterte? Ako nagtatanong. Question mark yan Kasi isipin mo, baha dyan sa dyan nalalapit na sa bakuran mo. Tapos, di ba, andyan na, maglalakad ka lang, makikita mo na, lalabas ka galing sa 6th District ng Maynila. Tapos, lalabas ka lang, ilang lakad mo lang, makikita mo na yung mga baha dyan Ba't napunta ka sa Davao Hinoon? Ito yung problema sa atin Imbes kasi fokusan yung mga pangunahing issue ng ating bansa, napunta na Hinoon kayo how to attack Duterte, how to destroy Duterte. Yun, napunta na kayo dun Yan tayo Di ka naman din kasi nanalo, ba't kasi ikaw ang pinaupo? Pa ito pakita ko sa iyo pastor Ako may respeto sa mga pastor pero hindi naman lahat ng pastor yung iba kasi diyan mga bulaang lang yan. Pero hindi ko naman sinasabi na ikaw yun. Ito, may papakita ko sa inyo mga kababayan. Nainis ako nung lagi na lang bigyang pansin itong Davao City mga kababayan, samantalang yung baha nandito sa Maynila. Tingnan mo to ito sa Maynila ko ito kinuhaan. Sinaglit ko lang ito ito. Tingnan mo ito pakita ko sa iyo pastor. Baka naman ito yung pwede mong imbestigahan. Paglabas mo ng bakuran mo, yan na yung baha
O tingnan mo kung gaano karami yung naging yung apektado ng mga kababayan natin dito sa Maynila. Bakit yan hindi mo unahin Ba't napunta ka pa sa Davao City? Unsa ka man? O ito mga kababayan kinuhaan mo kumbaga, itong video na ito, kinuha mga siguro 5 hours ng after na po ng pag-ulan. Mga 5 hours to 6 hours. Kasi mga around na ito, alas 3 nung umulan kasi, gabi pa ng madaling araw nun So kinuhaan mga bandang alas 3 na po ng hapon. So wala na, napakatagal na po, ilang oras na po na walang ulan mga kababayan. Pero tingnan nyo po ang sitwasyon dito sa Maynila, sa may Top Avenue. Diyan, paglagpas lang po ito ng Lagos Nilad. Tingnan nyo, kawawa yung mga kababayan natin, stranded, yung mga motorsiklo, marami pa dyan yung mga nagtulak. Tingnan nyo mabuti bakit hindi ito yung bigyan nyo ng pansin? Ayan marami pa mga motor na hindi po talaga sumusubok na imaglusob ng mga baha. Siyempre, alam mo naman kapag kayong ang motor mo, talagang tumirik yan sa baha, mababa dyan yung 5,000. Tingnan mo, stranded sila. Paglabas lang po, ako, Pastor Abante, ito dapat yung bigyan mo ng pansin kasi paglabas mo ng bakuran mo, yan na yun Diba? Ito, paglagpas lang yan sa Lagos Nilad, mga kababayan. Tingnan mo. Dito, baha na. Magmumove pa tayo ng konti para makita nyo po kung ano po yung sitwasyon dyan, mga kababayan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo Nakapokus kasi kayo palagi sa mga Duterte. Tingnan mo. Nung nag-focus po kayo sa mga Duterte, tingnan nyo ano nangyari sa atin? Imbis kasi na asikasuhin, maging ang Pangulo, dapat na asikasuhin niya kung ano nangyayari po sa kanyang mga nasasakupan. Tingnan mo. Focus kayo ng focus sa mga Duterte. Ayan. Ayan, ito yung bigyan nyo ng pansin instead na pagpukusan nyo yung mga Duterte. Hindi kayo naawa sa ating mga kababayan? Ayan yung mga sasakyan nila lubog. Yung mga kababayan natin stranded. Alam nyo, dapat, hindi dapat ito nararanasan mga kababayan kasi mayroon tayong trilyon. Isipin po ninyo, trilyon po na halaga. Trilyon ang inilaan po na pundo po dito, hindi po bilyon Mas mataas pa ng budget ang DPWH kaysa sa health, sa DOH, maging sa education, mas mataas pa ng budget ito mga kababayan. Pero tingnan nyo, nagnimistulang ilog, swimming pool, sabi nga ni Pulong Duterte. Nilusob ko yan mga kababayan. Wala na akong paki-paki dyan. Basta nilusob ko yan para maipakita ko po sa inyo kung ano po ang totoong mga nangyayari po dito sa atin, sa bansa ho natin. Ito, malapit po ito dito, doon lang ito sa likod ng National Museum. Ayan, Maynila din po ito mga kababayan. So, tandaan po ninyo, hindi po natin pwede isisi itong mga sitwasyon na ito kay Mayor Isko Moreno. Dahil si Mayor Isko, kakaupo lang yan bilang mayor. And, isa pa, hindi naman po under po sa local government nakasalalay itong mga budget po na ito. Dahil po ang mga budget dyan sa mga flood control sa bawat city ay hindi po under ng local government. Ito po ay under po ng DPWH. Kaya kung magkakaroon man ng mga pagbaha sa bawat city mga kababayan, wala po tayong dapat ibang sisihin maliban po sa DPWH. Sila po ang nag-i-implement, sila po hawak po nila yung pondo, okay? Para po sa mga project po na yan. Pero tingnan nyo po ang sitwasyon po dito. Para ibalik ko lang sa inyo. Ibalik ko lang. Buti nga kay Mayor Isko Moreno ngayon, nag-aayos-ayos na, nililinis na yung mga kanal-kanal dyan para at least kahit papaano, medyo mabawas-bawasan naman yung baha ho dyan sa Maynila. Salamat po kay Mayor Isko Moreno. Sa 3 taon kasi, na yung iba yung nakaupo dyan sa Maynila, abay pinabayaan. Diba yung mga basura sa Divisoria, nagtambak na, tambak dito, tambak doon, yan pinabayaan kasi. Ito mga kababayan, tingnan nyo po kung gaano yan kataas po ng tubig. Kung ikaw nagtatrabaho, dadaan ka pa ba dito? Abay, hindi ka na makakapasok. Sasabihin mo, boss, hindi na ako makakapasok. Baha na ho dito sa daraanan ko. Tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Hanggang tuhod yung baha, mga kababayan, yung tubig. Samantalang, nasa 5 oras na po na tumigil yung ulan. Sipin nyo po yan. Ibig sabihin yan, mga barado yung mga kanal dyan. Kaya ganun. Napakahirap pong lumusot. Etong mga tubig ko na ito, mga kababayan. Pansinin nyo, pag nagkakaroon po ng baha dyan sa Roas Boulevard, diba? Sabi ko nila dahil daw sa Manila Bay, ang tatangan nyo naman. Diba? Sabi ko nga sa kanila, lahat po ng baha sa Rizal, baha sa Quezon City, isisin nyo sa Manila Bay. Ganyan naman kahihina yung utak nito mga bubulista na to
Sipin mo, baha dyan sa Ross Bolit, sisi mo sa Manila Bay. O, pati dito baha dyan sa, sa may Top Avenue, sisi mo rin sa Manila Bay. O, tingnan nyo mga kababayan kung gaano kahirap, yung ating mga kababayan dyan. Mag-move pa tayo dito banda, Ito pa banda, move natin, ha. Ito, yan na. O, parang swimming pool, ang tagal. Wala nang ulan yan, tingnan mo naman, malinis na yung kalangitan, Tahimik na supposed to be, kung okay yung mga daraanan po ng tubig, dapat, on that spot mga kababayan na yan, pagka hila po ng ulan, maya-maya wala na po yung yung tubig. Kung naayos po yung mga flood control, yung mga drainage ko dito, kaso wala tingnan nyo naman, kawawa O dito po sa bahaging ito, mga bus na lang po ang nakakadaraan. Yan, mga bus na lang. Kasi hindi na ito kaya halos ng mga although may mga nagsasapalaran na mga four wheels, pero yung mga Hilux lang, yung matataas mga kababayan. And then, yung mga bus, yan na lang yung nakikipagsapalaran, Tingnan mo dito, mataas ang tubig. Ito, mga bus na lang talaga. Mataas pa rin ang tubig dito, mga kababayan. Medyo bumaba na nga kunti yan, papunta yan doon sa may PGH. Tingnan nyo kung gaano yan Hindi sila lumalaban ng patas, sa totoo lang. Ayan, Hindi sila lumalaban, mga kababayan. Samantalan yung mga anak po dyan, yung mga nakaupo dyan, lalo na yung mga kontraktor nito, ang daming mga sasakyan. Excuse me po. Di ba? Meron nga dyan, di umano ay isang anak ng congressman, di umano mga kababayan, kumakalat ito sa Facebook, na nung kumain, yung kinain ay nagkakahalaga ng 759,000. Ang swerte mo, boy. Sarap ng buhay nyo. Di ba? Na-attempt nyo, ang kakapal na talaga mga budi nyo. Sipin nyo, na-attempt nyo. Magbibil kayo ng 759,000 sa isang kainan lang. Ang kapal talaga. Samantalang, di ba? Kasagsagan na yung mga kababayan natin nahihirapan, may mga senior, may mga kababaihan. Alam mo, delikado ito mga kababayan Delikado kayo na sumulong sa mga ganito kapag bumabaha. Kasi nga, yung kalsada kasi, mayroon dyan mga malalalim na porsyon. May mga butas dyan, lalong-lalo na yung daraanan ng tubig. So, talagang delikado. Kaya nga yung mga kababaihan, yung mga senior, kawawa sila. Talagang lumulusong sila. Wala naman silang choice At kapag ganito na kasi ang sitwasyon, ayan, halos kadalasan po ng mga jeep, hindi na nila sinasapalaran yung mga nila, yung mga sasakyan nila. Kasi nga naman, malaking perwisyo yan kapag tumirik yung sasakyan. Tingnan mo dito, malalim pa rin. Mag-move tayo bandang PG8. Ito, ano ba to? Wait lang. Tingnan natin to Tingnan natin to dito banda. Meron ako dito nakita banda sa PG8 Ayan dito ano pa rin Lubog na lubog pa rin sa baha, mga kababayan. Grabe talaga Samantalang napakalaki ng budget kahit dito, lubog pa rin. Talagang wala kang ibang choice Wala kang ibang choice na daraanan kundi talagang kailangan mo lumusubo sa baha. Ito dyan sa may na ito, sa LRT na ito, station mga kababayan. Tingnan muna natin kung anong station na ito. Medyo bumababa na yung tubig kasi nga, kanina nung papunta po tayo dun sa may City Hall ng Maynila, talaga namang grabe talaga yung doon. Grabe yung baha doon, masyadong mataas. Dito, na rin, Mag-move tayo dito banda sa dulo. Yan natin dito, kung baha pa rin dito. Ayan, kawawa, Yung iba, para lang ito, mayroon pang dito, may media pa dito, Yung iba, para lang makatawid sila, sila, sumasakay sila at kailangan pa nila magbayad doon sa mga nagpo-provide ng bangka, mga kababayan. Isipin niyo po yan, ninakawan ka na, kailangan mo pa magbayad sa mga nagtatawid dyan para ikaw makatawid na hindi nababasa. Ganun kagarapalan yung mga namumuno sa atin ngayon Ayan tingnan mo, paano nahirapan yung mga kababayan natin? Kaya niyo bang makita yung gano'n? Na-attempt niyo pa ba yung ganyan? Sa mga contractor dyan, kung may mga involved man, mga congressman. Kasi, ito yan Sabi ni Mayor Isko Moreno, siya ay nag-file na ng kaso na kung saan dito, sa mga na ito, mga kababayan, sa mga involved dito, sa mga corruption na ito, dito sa may flood control na ito. Kapag may di umano, may tatamaan ng mga congressman, pasensyahan na, sabi ni Mayor Isko. Trabaho lamang wala akong personalan. Yan ang sinasabi ni Mayor Isko. Tingnan mo dito mga kababayan, sa kahabaan talaga ito From Lagos Nilad, kahabaan ito Hanggang doon sa pinakadulo, baha mga kababayan.
paglagpas mo ng Lagos Nilad, kasi yung Lagos Nilad, yung ilalim, dati kasi, nabaha din yon. Pero, itong nangyari nga po na ito, talagang pinaayos agad ni Mayor Isko, kaya naging okay agad sa Lagos Nilad. Although malalim, pero okay na agad. Dito, baha pa rin. Meron na rin ilan-ilan na nakikipagsapalad, may ilan-ilan na po. Kasi nga, siyempre, kailangan ho nilang umuwi ho sa kanilang mga tahanan eh. Kaya yung iba, kahit medyo delikado, lumulusom na. O, tingnan nyo, na-attempt nyo yan. O, tingnan nyo mga kababaihan. O, ito, babalik lang natin kunti Na-attempt nyo to. Ito, kakapal kasi ng mga, mga budhi nyo. Tingnan nyo, na-attempt nyo makita itong mga senior na ito. May mga kababayan tayo, mga kababaihan, na-attempt nyo makita. Yan, kailangan nilang lumusong sa baha para ho sila makauwi ho sa kanilang mga tirahan. Yung iba nga dyan, baka papasok pa ng kanilang mga trabaho eh. O, tingnan mo dapat hindi ito nangyayari, dapat hindi ito nararanasan ng mga kababayan natin. Yung iba may mga dala, ayan, di ba nakita nyo? May dala pang dokumento. O, galing siguro yung nag-apply or lumalakad para, kung iibang bansa, ayan. Tingnan mo, kahit po na ganito ang sitwasyon, marami po nakipagsapalaran. Alam mo, marami dito, gaya ng sinabi ko, marami ho dito, nagtatrabaho hindi para yumaman eh. Para ho to survive, mabigay lang yung pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil kaso nga lang, dahil nasa makakapal yung mga budhi ninyo, yung mga implementator ho dito sa mga proyekto dito, yan, ninanakaw ho mga kababayan. Ganyan pong nangyayari po sa atin eh. Ayan Pero isa lang ho ang maliwanag ko dito. Para ho sa akin isa lang yung maliwanag. Ganyan talaga siguro kapag weak ang namumuno. Kasi, alam mo, sinabi nga po ni Atty. Mike Oferario na kapag mahina ang isang leader, nagkakaroon ng pagkakanya-kanya o pagkakawatak-watak ang kanyang nasasakupan. Ito na nangyayari sa atin ngayon. Sabi nga ni Inday Sara, hindi lamang ho dapat flood control ang imbestigahan sapagkat marami pa po mga project na kumbaga, dyan ho, marami pa daw umano, bukod pa dito sa mga flood control ho na ito. Kaso nga lang, si Abante, Pastor Congressman Abante, iimbestigahan daw yung Davao. Alam, hindi ko maintindihan eh. Kaya, alam mo, masakit sa dibdib ko mga kababayan eh. Kasi gaya ng sinabi ko, baptist po ako. And yan, pastor yan eh. Baptist pastor yan si Abante. Hindi ko maintindihan yan eh. Malaki respeto ko sa mga pastor, pero sa kanya, iwan ko. Diba? Nandyan na, paglabas ng bakuran mo, nandyan yung baha. Ba't ka doon ka mag-iimbestiga sa Davao? Baka kaya ka pinaupo para to attack Duterte. Kayo-kayo lang naman yung maiingay dyan eh. Diba? Tingnan mo mga kababayan. Dito na tayo. Paano na ito? Pa-PGH. Ayan. Baha pa rin. Ilang oras na yung lumipas, pero baha pa rin. Ito na sinasabi ko, kabayan. Ito na sinasabi ko. Anong to wait lang ga. Ano sila? 20 at saka 19. 20 at saka 19. Ito na sinasabi ko. Nakikita nyo yan? Kita nyo yan? Kaya nyo bang makita yan? Hindi. Yan sa mga dyan. Kung may mga hindi ko naman sinasabing lahat ng congressman is gano'n. Dahil may mga congressman na matino. May congressman talaga na iwan na lang. Okay? Ito mga kababayan. Nakikita nyo to? Ito. Nakikita nyo? Kaya nyo bang makita yan? Kaya nyo ba? Kaya ba ng mga puso nyo yan? Senior. Siguro mga, kung hindi ako nagkakamali, nasa around 70 years old na po yan. Pero lumulusong sa baha. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba makita yan? Pero dahil sa kapal ho ng inyong face, di ba? Baka kaya nyo yan. Sa kapal ho ng inyong mga budhi para lamang yun nga, para sa pansariling interes, okay lang sa inyo yan. Tingnan nyo, senior. Kawawain tao, nakagano na, ano tawag dito? Sungkod. Ano ba sa Tagalog yan? Hindi ko naman sa Tagalog. Tungkod kasi sa Bisaya yan eh. Nagtutungkod mga kababayan, kaugod-ugod na, gano'n. Di ba? Lumulusong mo sa baha. Yan ang sinasabi ko. Baka naman unahin nyo na to. Imbestigahan nyo na to dito mga nangyayari na ito. Hindi naman dyan puro kay Davao. Ang okay ang Davao eh. Diba? Ito pa mga kababayan, marami pa lumulusong din po sa baha. Tingnan mo, ang dami pasensya na po sa mga kababayan natin na nakuhaan Pero kailangan nyo natin ipakita kung ano kung inyong mga sitwasyon para naman hindi ko alam, baka may kunting mahiya naman. Baka makaramdam mo ng kunting hiya or di ba, pagkaawa, kahit awa na lang. Huwag nyo naman patigasin yung mga puso nyo dahil sa pera. Huwag naman ganun. Huwag naman.
isipin nyo muna una yung mga kababayan po natin. Alam nyo, kaya kayo nandyan sa posisyon, hindi ho lamang para magpayaman. To serve and to protect din po yan sa ating mga kababayan. Parang ano lang din yan yung ano ho ng ating kapulisan. Diba? Ganun ho dapat ang inyong gawin. O tingnan nyo naman, lumulusong sila sa baha. O dito sa bahaging ito, kabayan. Ito, tingnan nyo. Diba? O yung mga motorsiklo, alam mo, naawa ako sa mga nagmumotor Totoo lang, naawa po ako sa kanila. Ramdam ko yung feeling ho nila Lalong-lalo na yung mga nag-grab, nag-move it, ito marami, nag-grab, move it, lalamove, ano pa ba? Ano pa ba yung mga kailangan hong gamitan ng mga ganon? Lalamove, move it, and angkas. Naawa ako sa mga yan Alam niyo kung bakit? Isipin mo dapat kahit na umulan-ulan man yan, tuloy po ang kanilang trabaho dahil unang-una may kaputi naman ho tayo Pero dahil na dito sa mga baho na ito, nangyari ito dahil sa kapalo ng face ninyo, nangyari ho, ayan hindi ho sila makapagtrabaho. Yung iba, dahil nga siyempre, pinipilit ho nilang magtrabaho dahil, siyempre, baka yung iba dyan, may maliit ho na anak, diba? May ginagatas, yung iba dyan, nagpapaaral, may mga nasa school ho na sila, diba? O kailangan nila magtrabaho, yung iba, minamalas. Dahil itong mga malalakas na truck, siyempre, pagka malakas kasi ang takbo nitong mga truck ho nito, itong mga ganyan, yung mga bus ho na yan, ang nangyayari, nagaganon yung tubig. Bumabalod ba? Ano bang Tagalog niyan? Ganun. So, nangyayari, minsan, napapasukan ho yung ano nila, yung tambutso. So, pag napasukan yung tambutso, wala, nariti na mga kababayan. Finish na ho. Talagang mababa na ho yung 5,000 pesos dyan para ho maayos yung iyong motorsiklo. Dito. May iba pa kayo nakikita dyan maliban sa mga bus na bumibiyahe. Ayan pa. Yan na lang sila mga kababayan. Dahil yung mga jeep kasi hindi talaga kaya na. Tingnan nyo naman kung gaano kaperwisyo itong ganito mga kababayan. Actually, mayaman sana ang Pilipinas Hindi lang corrupt yung mga nauupo. Mayaman ang Pilipinas, kabayan, sa totoo lang. Oo. Baka nangunguna na tayo. Pero dahil nga syempre, yung yung mga nauupo kasi hindi naman lahat. Nagpapatagisan din sila ng kanilang kung papaano sila makakuha ng pera ng taong bayan. Diba? Kasi ito, malinaw ito Malinaw ito na paglabag Kaya nga, diyan po sa ginagawa po ni Atty. Marcolita, dapat talaga meron dyan maparusahan. Sa totoo lang, marami naman din ang gumagawa ng mga investigasyon talking about sa mga flood control Pero bakit? Diba? Hindi ganito yan Paano tayo aasa? Tayo mga ordinaryong netizen, paano tayo aasa sa ginagawa po nilang investigasyon? Gayong unang-una, mga kababayan, marami pong nagsasabi, even si Mayor Isko Moreno, na di umano may mga congressman na nakikialam dito sa mga project ko na ito. So, paano tayo makakaasa na gagawin ho nila yan ang maayos Ito po sa akin ay personal ho na opinion. Gayong ilan sa kanila, na yun nga, sinabi din naman ni Mayor Isko yan, ay nakikialam. Yun ang sinabi ni Mayor Isko, mga kababayan. Ginamit lang ho natin yung sinabi ni Mayor Isko. Ayan. So, by the way, ako din naman ay mas umaasa dito sa ginagawa ni Marcolita. Okay, so kasi magkakaroon ng investigasyon ng Malacanang. Magkakaroon ng investigasyon ang Congress, House of Representative. Magkakaroon din po ng investigasyon ang Senado. Ito po, opinion ko ito Mas naniniwala po ako at mas umaasa po ako sa gagawing investigasyon nito pong Senado. Dyan po sa Blue Ribbon Committee, under the leadership of Atty. Rodante Marcolita. Okay? Dyan po ako mas naniniwala na mayroon pong mapapanagot po dito. And, mga kababayan ko, wait lang isingit lang natin ito. Mayroon ditong ano ba yun? Singit ko lang. Ito sinabi ni Mayor Isko. This is the flood control project done in the city of Manila amounting to more or less 14 trillion. Ayan Ito na si Pastor Abanti. Ito Pastor Abanti, pasensya ka na Ito po ako una na pong naghihingi po sa iyo ng pasensya. Sapagkat gaya ng sinabi ko, malaki ang aking respeto sa mga pastor. Okay. Ganito, inilahad po ni Mayor Isko Moreno ang meron pong project allocation na Fair District ito, kabayan Fair District po ito dahil nagtotal po ng 14.313 billion ang total po na kung saan dyan po ay budget para sa mga flood control. Okay? Ito po, 2022, 1.96 billion. 2023, 5.153 billion. 2024,
6.438 billion. 2025, 1.1 trillion, billion mga kababayan. Ayan po. So, ibig sabihin, nagtotal po ito ng 14 billion. Ganyan po kalaki. Bakit ka pa mapupunta sa Davao? Ba't ka pa doon ka pa pupunta? Ito pa lang sapat na ito eh. Kaya ka hindi binuboto ng mga taga-distrito mo eh. Di ba? Kasi ang tutok mo kung how to destroy Duterte eh. Yun ang ano mo eh. Atak Duterte ka kasi. Di ba? Andyan, maliwanag na eh. Mayroon 14 billion. 14.3 billion. Tapos doon ka mag-iimbestiga imbestigahan mo yung mga flood control project sa Davao. Ano ba naman yan? Alam mo, ito 101% magsasalita ako bilang ako ito. Alam mo, di ko alam kung nasaan yung utak ng maniniwala pa sa'yo. Sa totoo lang. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung nasaan pa yung utak ng maniniwala pa sa'yo. Isipin mo, andyan ang maraming problema sa Maynila, yung mga flood control dyan, na 14 billion, tapos doon ka, iimbestigahan mo yung Davao City. Unsa naman ka, oy? So most of it finished already. Finished already ha, ibig sabihin tapos na proyekto. Pero ang nangyayari, palpak. Ang declared kasi tapos na, pero palpak. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Yan ang matindi. Now, itong lahat ng ito ay walang permit. Gusto nyo malaman per district? District 1, 3.4 billion. District Kung saan kayo nabibilang, kung sino may mga congressman dyan, kasi ayon kay Mayor Isko Moreno, wala di umano itong permit, itong mga flood control ho na ito. Ito first district, mga kababayan, 3.4. 2 billion. Okay, district 2, 2.05 billion. District 3, District 3, 4.2 billion. 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 District 5, 1.1 billion. District 6, District 6 na ito ha, 2.06 billion. Laki. billion and 60 million. Total of 14 billion. 14, ito ang tumula po nito mga kababayan, 14 billion, 313 million, 132,309.12 centavos. Kaya kalaki ha, ang laki naman ito. Million. 132,309 pesos and 12 centavos. Ang Trages, no? Ganong kalaki mga kababayan. Isipin niyo po, 300, ganun, 14 billion, tapos pupunta ka pa sa Davao. May problema sa iyo, abante. Ayun tayo eh. Ito, last na ito mga kababayan. Alam kong medyo na kayo dyan. Last na ito. Ito, kakapasok lamang po na balita from ito pinost po ni Jason Sa. Sasampahan ng kasong kriminal, sibil at administratibo si Manila 3rd District Representative Joel Respal Chowa kasama sa mga kakasuhan ng mga kontraktor, barangay official at mga dating LGU official na kinuha at kinasangkapan ni Mr. Chowa para gawin ang mga illegal structures sa iba't ibang dako ng Maynila. Kung matatandaan po ninyo, si Joel Chowa, itong si Congressman Chowa, isa po ito sa mga nangunguna. Doon nga po sa investigasyon di umano ng 125 million confidential fund na umabot pa nga po ito mga kababayan na dahil daw kasi ang nakalagay doon sa ground for impeachment na inilagay nila is 125 million kay BP Sara. Ngayon, mga kababayan ko, ayan hindi pa lang talking about yan sa mga na yan, mga anomalya na yan. Mayroon pang barangay hall. Natandaan nyo yun, yung ikinuber ho natin, yung barangay 313, na di umano, nagkakalaga ito ng 19 million na pinag-iba po ni Mayor Isko Moreno. Bagong giba, barangay 313, sa may harap po ng Arellano High School. Diyan po sa barangay 313. So, ganun. Ito, tuloy natin ha. Okay. Magugunitang napabalita ang nagpatayo si Chowa ng iba't ibang gusali kabilang ang mga barangay hall sa mismong pedestrian sidewalk, city park at iba pang city properties ng Maynila nang walang kaukulang dokumento at mga permiso ayon sa takda ng batas. Iyon ang sinasabi ko sa iyo eh. Diba? Congressman Chowa naman. Iyon ang sinasabi ni Mayor Isko eh. Kayo ay mambabatas ngunit kayo ay mambubutas. Diba? Yung kasing mga pinagagawa mo, malinaw yun na paglabag sa batas eh. Diba? Alam mo kung bakit? Unang-una, nagpatayo ka ng barangay hall sa bangkita. Sabi mo para sa taong bayan.
O, tinanggalan mo rin ng karapatan yung taong bayan na dumaan sa bangkita eh. Diba? Kasi saan sila dadaan? Doon sa kalsada, doon sa may mga sasakyan. Kasi pinatayuan mo ng barangay hall yung bangkita eh. O ngayon, sabi nga ng isang ni General Sukat, imbestigahan mo sarili mo, tatapang nyo daw kasi sa Congress eh. Ngayon, imbestigahan nyo sarili nyo. O, ito na. And, panay kayo, ginawa nyo pang teleserye yung yung investigasyon sa kay Sara Duterte, Tapos ngayon, lumalabas talagang ang katotohanan. Tandaan po ninyo, wala pong lihim na hindi nabubunyag. At the end of the day, sana ay mayroong mapanagot mga kababayan. Kasi hindi ito maliit na pera. And naghihirap po tayo sa baha dahil po sa mga kurakot ng mga iilan ho dyan ng mga nakaupo. So kailangan may mapanagot. Okay? And talagang mapangalanan. May pangalan sa public, gano'n. Para malaman ng sambayan ng Pilipino. Tapos yung mga bubuto na naman sa susunod, yan, binta nyo buto nyo, ganyan kayo kaub-ub eh. Diba? Sabi nga, mga kababayan, pagka bumili ng buto, malapit na naman ang eleksyon eh. Pag nagbigay sa inyo ng pera, tanggapin nyo, pera nyo din naman yan, kinuha lang din nila yan sa kaban ng bayan eh. Pero nasa inyo pa rin kung sino dapat yung iboto. Maging mautak na tayo ng ayan By the way, Congressman Chua, harapin mo na lang ito. Ngayon mo sabihin na panay ka hanap ka ng accountability. Ito na. Paliwanag mo muna yan, ayusin mo, i-cleared mo, and bago ka mag-demand ng accountability sa ibang mga personalidad. Okay? So, yan lang mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat.